Okay. Yan. Musta mga kamukil? Update tayo mga kamukil sa aming trabaho dito sa Iligan City, no? Nandito kasi yung aming project. Ito na yung outcome na sa aming pagre-repair o pagre-renovate nitong bahay na to. Ayan. Kung napapansin nyo yung ating mga external ceiling, wala pang nagalaw, no? Panghuli ko na yung babanatan mga kamukil, para malinis pagkatapos, no? Kasi white yung ipapalagay ng may-ari dito, kasi blue tong gutter natin at saka yung bubong, so kailangan i-matchingan natin siya ng kulay white, no? And then pangalawa, hindi pa tayo nakapag plastering, no? Kasi yung mason ko ngayon na ginawa, hindi nag-duty, tapos isa lang yung mason na nag-duty ngayon. Dito sa pinaka ports, ayan, nakasiling na to mga kamukil, pero magbabago pa yan mga kamukil. Itong banda dito, yung upuan na yan, makikita nyo, titibagin ko pa yan. Papalitan natin ang design yan. Yan yung kanyang ceiling mga kamukil, wood effect. Ayan. So dito tayo sa palitada. Ang pagpapalitada mga kamukil sa loob ng bahay tapos na, no? Dito na sa labas yung aming inuumpisahan. Ayan. So paikot itong maso natin. Ayan, papunta dun. Tatapusin muna to, itong side na to. Ano? Ito yung maso natin. So, tatapusin muna sa pagpapalitada. Pagkatapos mapalitada lahat ng wall, babalikan tong poste na to. Maglalatid kasi ng tansi papunta dun para iisang tuwid ng ating mga poste. Kailangan may latid, no? Kapag poste yung ating babanatan. Ibig sabihin ng latid mga kamukil, kukuha tayo ng reference sa isang poste lang. Tapos babatakan natin ang tansi papunta dun sa dulo. Yung tansi na yun mga kamukil, yun ating yung tatamaan sa ating hulog papunta sa taas, no? Mula sa taas papunta sa baba, tatamaan natin yung tansi nating nilatag dito para magiging tuwid yung ating mga poste. Okay, pasok tayo sa loob mga kamukil. So yung pagtatiles mga kamukil, maumpisahan bukas, no? Ang pagtatiles, ako din yung bumanat sa pagtatiles. Halos dito mga kamukil sa interior, ako yung nagtratrabaho. Okay, pasukin natin. Sana lang magka-report yung isang mason natin bukas para maayos na itong mga bintana, pati dito ng side na to maplastira na. Okay, pasukin natin to. So ito yung ating ceiling mga kamukil, no, sa ports. So street color tayo pagdating sa ceiling. Pagpasok natin dito sa loob, yan, ito yung makikita natin, ano, yan yung design natin. Pina-stop ko muna kasi pinatapos ko doon sa loob, no, yung trabahuin sa kwarto, kasi mag-umpisa na ako magta-tiles bukas. Habang yung ating pintor, yan, pinturato yo. Umpisa na, no, yung ating pagpapaganda dito sa loob ng bahay na to mga kamukil. Malapit na tayo, no? Kapag ganito, wala na masyadong, pag matapos na sa pagliha, ligtas na tayo sa alikabok. And then yung binabanatan ko ngayong araw mga kamukil, ito, no, TV console natin. Although hindi pa siya tapos, may kulang pa, may mga shields pa yun, paliter L papunta dun pababa, no? So simplihan lang yung aking ginagawang design dito sa shelves na to or sa TV console na to. Pangalawa, ito na rin yung magiging partition sa living area at saka sa dining room nila. Yan, no? So ito yung aking pinagkakaabalahan mga kamukil, itong TV console na to, at saka gumawa din ako ng bar counter dito, maliit lang. Inuuna ko to mga kamukil. Pwede na sana ako mag tiles, kaso lang inuuna ko to kasi tubular yung ginamit kong frame dito. Tapos welding works tayo. So kapag mauuna sa pag tiles, bago natin tirahin ng TV console, madalas kasi nauuna muna yung mga tiles, pagkatapos saka titirahin yung TV console, no? Sa akin, inuna ko tong TV console nang sa ganon walang damage yung ating tiles pagkatapos nating mag tiles, no? Yan si Idol, Dol, shout out Dol, So okay pala. Yan, ito nga pala yung ginagawa ko ding minibar, no? Ako lang lahat nag-design dito mga kamukil. Pinaubaya sa atin ng may-ari at papasalamat naman tayo. So kahapon linggo, ito yung trabaho ko, minibar design na to. So magkakaroon tayo ng UV board dito pati sa TV console. Itong TV console na to, more on UV board tayo dito. Yan, UV board, tapos WPC. Ganun din dyan sa ating
minibar na ginagawa, yan oh. Magkakaroon din tayo ng WPC. Tapos kung napapansin nyo yung ating ceiling, more on strip light itong mangyayari dito. Mahaba-haba o malaki-laki yung gastusin sa ilaw dito mga kamukil. Kasi gusto talaga ni may-ari ng mga strip light, no? So ayan oh, kung napapansin nyo yung ating design ng ating cube. Yan. Mula dyan, strip light yan. Yan, paikot. Yan, paikot yan dyan. Papunta dun sa likuran na yun. Strip light to. So ilang metros kaya to? Susukatin ko to mga kamukil para mabaditan ni kliyente, no? Mula dyan. Tapos may mga pin light tayo na nilalagay nitong ating cove design sa ceiling. Yan. So ako lang yung nag-matching sa kulay nito mga kamukil, pero yung may-ari yung pinapili ko sa kulay talaga. Pagdating sa matching sa mga kulay, ako na lang yung nag-decide. Total ako naman yung nandito. Siyempre nakita nato ni may-ari at nagustuhan naman nila mga kamukil. So sa TV console natin, yan, sa likuran na lang yung pinakakulang. Bali tatakpan niya ng Hardiplex. 2 piraso yung kulang. At saka may tubular pa dyan na ilalagay natin na 2x2. No? O bukas, ito na, pinaprepare ko na yung tiles. Magta-tiles na tayo bukas mga kamukila. Dito tayo mag-uuna sa kwarto na to. Yan. Pangatlong kwarto. Palabas dito na yung pagta-tiles ko. O, pwede ko na banatan ng pagta-tiles to dito. Kasi wala na tayong welding works na gagawin. Lahat naka-weld na yan. O, napakatibay ang TV console na yan. No? Madalas kasi ginagamit. Nagtitipid. Metal stud sa atin. Panghabang pang ano to mga kamukil, lifetime to. Tubular yung ginagamit natin. Pati yung framing natin sa ceiling mga kamukil. Patibayan na yan. Kaya malaki na talaga yung gastos dito sa bahay na to. Yung pinaka quotation ko nito mga kamukil, lumagpas na kami, no, sa gastusin. Kasi ang tulad ng framing natin sa ceiling, ginagawa ko siyang tubular. Sa quotation natin is metal paring. Ngayon kasi nagbago yung isip ko. Sa metal paring kasi mga kamukil, marami na akong na-experience dyan, no? Lalo na kapag ka PVC panel yung ating gagamitin, hindi siya maganda. Lalo na sa panahon ngayon na madalas yung lindol. Kaya naisipan ko, tubular yung aking ginagamit na pang-framing. Lahat to mga kamukil, tubular ginagamit pang-framing dito. Pati yung ating TV console. So simple lang yung ating design sa TV console mga kamukil. Wala tayong nilalagay na ano dyan, na anong tawag nito, kalimutan ko na. Lahat ilalagay ko lang dyan mga kamukil, open shelves lang, no? Mula dyan sa taas, yun ang idadagdag ko. Paliter L dito. Yan. Yung madadagdag na design dito. Tapos magkakaroon tayo ng shadow light dyan sa TV. Okay, yung ating pagpipintura is ongoing na. So papasok na yan dito. Bukas to mga kamukil. Halos-halos puti na to dito. Pati yung mga kwarto, no? Bukas to. Bukas naman mga kamukil, makakita tayo ng tiles dito. Siguro itong 2 kwarto na to matatapos ko sa pag-tiles bukas, no? Araw po ng Lunes. Yan. Pati dito, tsaka dito. Ito yung pinaka-target ko, 2 kwarto. Kailangan matatapos ko siya sa pag-tiles sa loob ng isang araw, no? Yun yung ating target, yung ating minibar design mga kamukil. Simplihan lang to, no? So madalas yung iba mga kamukil ang gamit nito plywood. Sa akin ano na to, patibayan na, no? Gusto ko kasi pang matagalan talaga. Lahat ng framing dito mga kamukil, tubular din to. Ginawa ko muna siyang frame, tapos kinabiran ko siya ng Hardiplex, saka natin didikitan ng WPC at saka UV board. Okay, yan. So itong concrete na lababo mga kamukil, balak ko pa sana sirain to eh. Papalitan ko ng tubular, yung movable na sana ng mga kamukil na ang tawag nito, countertop, no, na kitchen counter. Pero nanghihinayang ako mga kamukil. So yan na lang, yun na lang yung aking i-repair. Papagandahin natin yan, yung part niyan dyan, papagandahin natin. So itong counter na to, minibar, dito siya makalagay, no, para paliter L yung forma dito sa kusina na to. Dito natin siya ididikit. O saka ko na to siya i-align kapag naka-tiles na to. O portable naman to mga kamukil. Buhat to, no, kahit saan dalhin to pwede. Hindi to naka-fix, portable yan. So yan na, no.
yung ating minibar. So matagal-tagal mga kamukil. Ito kasi yung pinukusan ko talaga, no, sa pagtrabaho kasi napakabusisi nitong trabahuin. Kung titingnan natin, simple lang. Pero kapag trabahuin to, nag-consume ako dito mga kamukil ng kulang-kulang 4 na araw. Itong minibar na to, tapos itong TV console na to. So kung napapansin nyo yung ating TV console, so, wala akong ginagayang design mga kamukil. Sariling design ko to. Yan, sariling design ko yung ginagawa na yan. Napapansin nyo, may pa-curve pa tayo. Diba? So isa yan sa nagpapatagal. Itong TV console na to mga kamukil, at saka yung minibar na yon, kulang-kulang 4 na araw yung pagtrabaho ko, no? So kung nagta-tiles ako nun, malaki na sana yung halos-halos tapos na yung pagta-tiles dito. Pero bukas makapag-umpisa na tayo sa pagta-tiles. So umpisa na yung ating pagpapaganda nitong bahay na to, no? Abangan nyo mga kamukil yung pinaka-transformation nito kasi nung nadat na namin tong bahay na to, talagang mabigat yung forma niya. Pagpasok ko pa lang mabigat na yung aura ko sa bahay na to. Ngayon unti-unti nang gumaan, no? Basta, no? Abangan nyo na lang mga kamukil kung paano ko siya papagandahin. So ano pa ba, no? Yan, uubusin ko muna itong mga materialis dito mga kamukil kasi nagtambak-tambak na yung materialis dito. Uubusin ko muna to bago ako mag-request sa may-ari. Yung pinaka-grabe yung materialis na nauubos dito mga kamukil, itong simento. Lumampas na ako sa ano ko, lumampas na ako sa quotation, no? Ang laki na ng lampas, lumampas na ako mahigit 100 na sako sa dami ng nagamit na simento, no? Kasi dito mga kamukil, halos-halos binalbag namin to lahat, sinira namin to lahat. Yan dito, no? So yung pagpapalitada sa loob, tapos na siya lahat dito sa loob. Yung ating ceiling dito sa kwarto, yan, napakaganda, no, mga kamukil. Ayan, pinatira ko dyan. May open pa dyan. Ano kasi yan mga kamukil? 295 cm lang yung haba ng ating ceiling. Naghanap ako ng 4 meters. Walang 4 meters dito sa Iligan, no? Okay sana kung Davao. Sagad na sana yan dyan. So ang mangyayari dyan, gagawin ko naman siya ng design box lang, no? Lahat yan. Pati dito sa kwarto na to. Madali lang naman tirahin yung box mga kamukil. Isang araw. Tapos to. Ayan, no? Ito yung pangalawang kwarto. Nagkakaroon to ng 2 ilaw. Isang center light. Saka isang pin light doon. Tapos may CR. Lalaki na CR mga kamukil. Tapos ang lalawak ng kwarto. So yan, bali box din yan, no? So dito sa pangatlong kwarto, sukin natin. Ayan. Tapos ito yung ceiling nya, napakaganda. Yung cliente din natin, yung pimili nito, no, sa kulay na to, may CR din. Laki ng CR, no? Lawak ng kwarto. Tapos ganon din dyan, no? Kasi nagkulang yung ating PVC. Kaya yung gagawin ko dyan mga kamukil, gagawin ko na lang ng design box para may kakaiba din na makikita dito sa kwarto. So grabe yung tinibag namin dito mga kamukil. So nung naibalik na namin, unti-unti nang naibalik yung purma nitong bahay na to. Pag malibot to sa pagpapalaster, tapos itong mga bintana, no, sana lang bukas darating yung isang mason, no, para dito na side maayos na to, mapurma na to. Ito na lang yung pinakakulang, maplastiran to mga kamukil. Talagang wow na to titingnan, no? Okay, so yan lang, no, yung ating update. Ito lang yung pagka-design ko mga kamukil. Okay ba? So comment lang mga kamukil kung ano yung nakikita nyo, no? Pag combination ko sa kulay, okay lang ba siya? Yan. Dito magkakaroon din ng strip light dito. Ilang metros kaya yung strip light magagastos dito. So yan lang, maraming salamat, thank you.